So, ayun mga par. Nakita nyo naman yung ano no, yung sa ano natin no. Yung background natin mga par no. Kasi ngayong araw is snowstorm. So, walang mga pasok mga par yung mga bata ngayon sa school. And napakalakas talaga ng ano ngayon snow. At ayun, tignan ko mamaya kung makakapag ano tayo, makakalabas tayo mamaya. So, ngayon, yun nga sila Inday walang pasok no. Dito si Inday sa bahay lang no. So tago muna tayo rito. No? So ingat sa lahat ng mga kasama natin na nasa labas ngayon. No? Lalong-lalo na sa aking mga kasama doon sa delivery. Dati mga par, no? Dahil ngayon deliver pa rin sila. No? Talagang tuloy-tuloy pa rin yung trabaho. No? Naranasan din naman natin yan noon. No? Nung winter din. Dahil January nga rin tayo nag-umpisa dyan sa delivery na yan mga par. No? So kalakasan pa rin doon ng snow. So yun, ingat mga par din. No? Yung mga kasama natin na nagde-deliver. Konting ingat lang dahil madulas. Makapal ang snow, syempre yung mga par sasakyan, no? Malaki kasi yung truck, no? Kailangan talaga dumistansya kayo. Kung makita niyo yung truck mga par, no? May truck kayo makita o makasabay, no? Dumistansya kayo konti mga par dahil yung truck kasi mahirap yan, no? Hindi nakakapag-pray no agad. Lalong-lalo yung ginagamit namin noon, no? Dahil talagang parang i-skid yung yung likod ng gulong mga par, no? So, pero pinaka-importante pa rin, daan-daan lang talaga yung takbo dahil para ayun, kahit pa paano madali kang makabawi mga par, no? Makapag-pray, no? No? Ang ginagawa ng mga driver ko dati mga par, malayo pa lang, no? Talagang daan-daan lang, pray, no? No? Dahil talagang mag-i-slide siya, no? So, ayan mga par. So, gusto ko na i-share mga par, no? Dahil kagabi nga, nanonood tayo ng mga mga bali-balita, no? At sa Facebook, nagbabrowse tayo. Nagbabrowse din tayo sa YouTube, no? Mga kasama nating mga nagbablog ng mga Pilipino, no? Mayroon tayong napanood doon isa mga par, no, na natanggal siya sa trabaho mga par, no, sa kanyang trabaho, no, at nakakalungkot dahil din sa kababayan natin na kasama niya sa trabaho mga par. So hindi natin alam kung anong dahilan, no, kung anong nila, no, buong istorya dahil yung side lang naman niya yung na narinig natin, no. Pero ayun nga dahil doon sa mga previous vlog niya, no, nakita ko na marami siyang natulungan din na may pasok niya doon sa kung saan siya nagtatrabaho mga par. Pero yun, sa kasamang palad nga, siya pa yung natanggal, no? Nawalan siya ng trabaho. So mga par, totoo naman yan kahit saan naman yan, no? Kahit nung sa Pilipinas ka pa, meron na naman yan, no? Talagang yung kasama mo lang din, no? Yung sisira sa'yo dahil may plano siya o may balak siya na siguro para ma-promote o para maging mabango sa mga amo. So, normal yan mga par, na meron talagang taong ganyan. Dahil lahat ng yung mga katrabaho mo, hindi mo yung kaibigan mga par, no? Kumbaga, talagang nandyan lang kayo dahil magkakatrabaho kayo. Pero pili lang yung dyan, yung talagang kaibigan mo. So, darating ang araw na meron talagang, alam mo na, gagawa nung hindi maganda sa'yo, no? So, ang pinaka-safe na gawin, no? Makisama lang, no? Pagka talagang ginawa sa'yo yan, no? Ay wala ka na magagawa mga par dahil yun na no? At saka hindi mo naman kawalan yun mga par dahil siya naman ang gumawa ng ganyan, no? Kahit saan kayo magkita, no? Kahit saan kayo magkasulubong, no? Hindi ka mahihiyang tumingin sa kanya or kausapin siya dahil wala ka naman ginawa sa kanya, no? Yun lang yung sa akin, sa pananaw ko mga par, no? Pero yun, dito sa Canada mga par, meron din, no? Marami din pong mga ganyan, no? Naranasan din po natin yan mga par, no? And dito nga sa trabaho ko, itong last na trabaho ko mga par ay, ayun nga, meron ding ganyan nangyari, no? Ganyan mga par, dahil nandyan naman ako nung talagang nagtatrabaho siya at nakita ko kung paano siya magtrabaho mga par, no? And
maayos siya mga par, no, sa tingin ko, no. At makikita mo naman sa ibang kasama namin, no. Talaga namang maayos talaga siya, no. At madali mo siyang approachable, madali mo siyang kausapin, madali mo siyang pakiusapan, no. Madali mo siyang pakisamahan, kumbaga mga par, no, ng tao na 'yon. So isa siya sa mataas doon sa pinapasukan ko mga par. Pero yun nga, ang nangyari sa kanya mga par, mayroon yata silang hindi na pagkasunduan nung pinakaamo namin doon, no? So, ang nangyari, yun. Dahil ang sabi-sabi doon, hindi naman natin, wala tayong personal na, no, na narinig, pero ang sabi-sabi doon, siniraan siya nung kasama din niyang mataas doon mga par, no? Siya tinanggal mga par, no, ng kumpanya, pero parang inano siya binigyan siya ng mga mahirap, no, yung mga ayaw niya, yun ang binibigay sa kanya, no. Kaya yung ayaw niya na trabaho, yun ang binibigay sa kanya, at pag may pinakausap siya noon pumapayag naman, pero ngayon hindi na mga par, so nagbago na. So hanggang sa umayaw na lang siya dahil ramdam naman niya na talagang parang hindi na siya ano ng kumpanya, no. At yun, hindi nga siya pinaglaban nung aming kababayan din natin na nandoon, no? Dahil ayun, para sa akin mga par, kasi yung isang mataas din doon ay talagang wala rin siyang pakialam, no. Kumbaga hindi siya makakumpanya mga par, no. Yun yung sa kanya. Ang natin, hindi rin natin alam kung anong dahilan niya, pero kampi siya sa company mga par, no. Sa company dahil siguro doon siya nabubuhay o doon sila yung nagbibigay ng pera, no. Iniisip siguro niya na pag kinampihan niya yung katrabaho, yung kami, no, wala siyang mapapala, no. Wala siyang makukuha. Kung kakampihan niya yung company, so meron siyang mapapala mga par, no. Maaaring bigyan siya ng bonus or, di ba, bigyan siya ng bakasyon. Hindi natin alam kung anong ibibigay sa kanya, no. Gaya sa amin na wala man lang. Pero kasi yan mga pare, yung ang tawag dito, pwede ka naman gumitna, no? Gumitna ka lang, no? Na hindi ka pabor sa company, hindi ka rin pabor sa tao. So parang nasa gitna ka lang, neutral ka lang mga pare, no? Para hindi rin kawawa, no? Or syempre, company yan, business yan mga pare. So poprotektahan talaga nila yung business nila kung paano sila kikita, no? Pero syempre, wag naman sana yung kakawawain naman yung tao na talaga namang hindi naman din umabuso, no? Nagtatrabaho naman din, no? Ang maayos, no? Pero yun nga, pagka may mga ganyan kasi mga parno, may mga sumbong na yan na sobra-sobra, no? Mayroon yung mga ganyan, no? Para lang bumangon dun sa pinakaamo. So nangyayari talaga yan mga par, kahit sa anong pagbabarko ko, ganun din. Meron din ganyan, marami po, no? Diyan nagkakaaway-away diyan sa sumbong, no? Sumbong-sumbong na yan. Mga maling sumbong, sobrang sumbong. Yun doon nag-uumpisa mga par. At yun nga, hindi pagkakaintindihan hanggang sa yun nga, mag-away na, no? Sa barko mga par mahirap dahil yun nga, magkakasama nga kayo doon at hindi ka pwedeng umuwi, no? Kung hindi ka papauwi ng kumpanya, no? Yun nga, kakasama kayo ng 9 na buwan, no? 10 buwan doon sa barko, so mahirap, no? Dito naman sa land base, iba naman, no? Kung pwede mong umalis, kung ayaw mo na, gusto mong umalis, pwede naman mga par, no? Yun yung pinagkaiba, no? At ayun, mabalik tayo doon sa kwento mga par, no? Yung kasama ko, dahil nga pakiramdam niya na hindi na siya nung kumpanya na yon. Umalis na lang siya mga par, no, ng kusa. No? Umalis siya ng kusa, umayaw na lang siya. No? Huwag nag-resign. No? Dahil hindi niya na kinakaya, siguro na-stress na rin siya. No? Ayun, yun yung pangit mga par. No? Yun yung hindi maganda, no? Na mga ugali ng mga iba nating kababayan mga par. No? Di talaga maalis yan, mayroon talagang ganyan kasi meron yung iba na gustong umangat, no? Gustong ma-promote, no? Meron ding mga ganyan. So, may nakausap din tayong kababayan natin, isa, no? Kwento lang din natin, i-share lang din natin mga par, no? Ganun din, no? Matagal na rin siya sa kumpanya dito din sa Canada mga par.
matagal na siya sa kumpanya, no? 20 years na siya mahigit, mga par, dito sa kumpanya na pinapasukan niya, no? At biglang may pumasok na bago na syempre mataas, no? Supervisor na, no? At yun, biglang ano mga par, no? Kababayan din natin, no? Maangas, bata pa, no? Na gustong pumapel siguro, no? Yung mga ginagawa nila dati gustong baguhin mga par, no? Ng supervisor na yon, no? Gusto niyang, yun nga pa, pumapel siguro sa amo, sa bossing, sa pinakaamo nila doon. So, syempre, yung kasama ko na yun, yung kaibigan ko din, matagal na doon, no? Syempre, nagre-reklamo siya na nung wala pa naman sila, nung wala pa naman siya, hindi naman gano'n, no? Bakit kung bigla siyang pumasok, bigla na lang gano'n? Humigpit, no? Imbis na kababayan nga, imbis na talagang magkaanuhan lang, mag-usap kung anong pwedeng gawin sa trabaho, no? Anong pinakamagandang gawin sa trabaho, no? Yun lang naman, no? Yun lang maganda sanang gawin. Pero yun nga, simula nung sumagot daw siya, no? Napag-initan siya, lagi siyang binibigyan ng, ano ba yun, no? Parang record, no? Parang sulat, no? Hanggang sa umayaw na rin siya, mga par, no? Dahil sabi naman niya, kung mabubuhay naman siya kung kahit hindi siya magtatrabaho, no? Dahil doon sa supervisor niya na bago, na kababayan din natin, hindi niya nagustuhan, no? At umayaw siya, no? Minsan kasi mga par, no, imbis na matutuwa ka na Pilipino yung kasama mo, Pilipino yung mataas sa'yo, no? Matutuwa ka dahil, di ba, magkakaintindihan kayo. Kumbaga, ang tawag dito, mayroon kayong magkababayan tayo. So, pwede tayong mag-usap ng ganyan, gawin natin ang trabaho na ganito na mapabilis or mapaganda, no? Pero yung kasi yung ugaling sipsipan mga par, yun talaga ang nakakasira, no? Nakakalungkot, pero meron talaga mga ilan nating kababayan na ginagawa yan, no? Para lang bumango, ma-promote, no? Kaya gusto nilang kahit mga-apak sila ng tao, kahit manira sila nung kapwa nila, katrabaho nila, no? Ay gagawin nila para maabot nila yung pangarap nila, no? So wala silang pakialam kung masira ka or tumaob yung kaldero mo, no? Mawalan ka ng trabaho, so wala silang pakialam doon. So ayun, nakakalungkot mga par, no? Mga pangyayaring ganyan. Pero kahit saan mga par, mayroong ganyan talaga, no? So kailangan mo lang no? Kailangan mo lang magtrabaho lang, no? Ako mga par, alam ko na yan mga ganyan. May makakasama ka talaga dahil sa barko marami ako nakasama niyan, no? So ako, ang ginagawa ko, magtatrabaho lang ako. Kung anong pwede kong gawin, no? Yung trabaho ko, no? Gagawin ko, no? Kasi ako mga par, humawak din ako ng posisyon, no? Sa barko, no? Meron din tayong tao, no? Sa barko. Pero di natin ginagawa yan, no? Yung mga ganyan na para bumango, no? Para magkapera. Kasi sa barko, once na magaganyan ka, nakatulad ko, ako yung mawak sa pagkain sa barko mga par, no? Sa akin lahat, no? Lahat ng patungkol sa pagkain sa akin, no? So, may kwento ko na lang mga par, no? Meron akong isang kapitan noon na pinipilit akong tipirin ang pagkain, no? Tipirin ang pagkain sa mga tao para, ayun nga, dumit yung budget and then makakakupit siya, no? At bibigyan daw niya ako. So, ang sinabi ko sa kanya mga para, hindi ko pwedeng gawin yan dahil yung mga tao na yan ay nagtatrabaho sa labas. Mahirap mga par, no? At talaga namang pag inipit mo yung pagkain, mararamdaman nila yan at kawawa sila mga par, no? At sabi ko sa kanya, kung ano yung budget, yun yung susundin natin. Para yung tao walang masabi. Dahil hindi lang naman siya ang mababagsakan yun, pati ako mga par, di ba? At magkakasama lang kami sa barko, isang bahay lang kami, no? So, hindi ko pagpapalit yung ganun sa pera mga par na ibibigay niya daw sa akin, no? So, ayun, lahat ng ganun mga par, no? Sa sampa ko ganun, no? May mga kapitan akong kinakausap ako, no? Para tipirin, para ayun nga, makakupit sila, no? Totoo naman yun mga par, no? Totoo yun. At may ibang mga kusinero gumagawa niyan, pero sa akin mga par, hindi naman ako nagmamalinis, pero hindi ko ginagawa yan, no? Kung ano yung budget, kasi may meeting yan
So, kung ano yung budget ng crew, yun yung nasa pagkain mga par. No? Kahit magkakwentahan, no? Mag-meeting, no? Magreklamo sila, magkakwentahan, makikwenta mo mga par, no? Na ganun, sapat, no? Kung ano yung binigay ng kumpanya na budget sa tao, yun yung inaano natin, no? Ginagawa natin ng paraan, no? Na maibigay natin sa tao din, no? Dahil para naman din sa kanila yan. So, ayan lang. Nabanggit ko lang mga par dahil yun nga, nalulungkot tayo, no? Na may mga ganun pa rin na mga tao. Pero, ano yan mga par sa akin, ginawa nila yan. Na-promote sila, no? Umangat sila. No? Pero, ano yan mga par, may balik yan. No? Maniwala kayo mga par, may balik yan sa kanila. No? Hindi man sa trabaho nila or kahit saan, no? Hindi man natin pinagdadasal din na ganon. Pero, may balik yan mga par, no? Dahil masama yan ganyan Dahil, di ba? Alam naman natin, no? Tayong lahat naman dito may pamilya mga par, no? So kung pwedeng pag-usapan, no? Kung may nagawa yung tao na mali, no? Pwede mo naman kausapin. And then, di ba? Kausapin mo na gano'n na mali ito, itong gawin mo, dapat ito, di ba? Maintindihan naman ng tao yan mga par dahil pare-pares naman tayong malaki na nang pumunta dito sa Canada, no? Pares naman tayong maisip na, no? So, sa ano na lang, sa pag-uusap na lang yan mga par, no? At syempre, respetuhan din, no? Respetuhan. Respeto talaga ang pinaka-the best mga par dahil ang respeto hindi yan hinihingi, no? Hindi yan talagang binibigay sa tao o hinihingi mo sa kanya, no? Kahit mataas ka pa, no? Nasa sayo yan, no? Dahil ang respeto, pag nakita ng tao na nirespeto mo rin siya, so ganun din ang balik sa'yo. So wala namang ano yun mga par, no? Wala namang siguro ang tao na pwede na lang kung medyo hindi na maganda yung pag-iisip, no? Pero kung talagang nakita ng tao na ganun ang pakikitungo mo sa kanya, so wala siyang dahilan na hindi ka rin respetuhin mga par. So ayun lang. Maraming salamat mga par, no? At ingat mga par sa daan ngayon dahil ngayon ay napakalakas ng snow at tuloy-tuloy pa mga par. Kita nyo naman sa likod ko, no? At sa mga par din natin, no, ingat. At sa lahat ng mga nandito sa Canada, so, lalong-lalo na dito sa Toronto, mag-iingat po tayo dahil napakadulas at makapal yung snow ngayon. So maraming salamat mga par. Shoutout po sa lahat, no? So siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog. To God be all the glory. We'll see you in the next one. Bye!